Hello? Hello po, Papa Jackson. Pinakabahan ako. Hi! Hello po, magandang gabi po. Good evening. What's your name? Len po. Len or Lynn? Alin sa dalawa? Lynn po, Lynn, sorry po. Lynn, ilan taong ka na? 38 po. 38. Where are you from? Cavite po. Sa Cavite ka ngayon? Opo. Saan dyan? Dasmariñas po. Okay. Dasmariñas. Malapit simbahan? Malapit sa SM? Malapit po sa simbahan. Paglagpas mo ng highway, makikita mo yung Chula Vista. Alam mo yun, no? Opo. Ayun. Ba't mo alam? Nadadaanan lang. Nadadaanan po, Papa Jackson. Itanong mo ako, ba't ko alam? Alam niyo po. Hindi kasi nasiraan ako sa tapat niyan. Hindi ko makakalimutan yan eh. Hala siya. Totoo nga, oh. Dati I used to have my old car, nasiraan ako dyan. Ay, okay po, Papa Jackson. Palagay mo motel po yan, hindi pa ako nag-check-in doon para sa kaalaman na lahat. No? Anyways, Opo. Lynn, what do you do? Ahente po ako ng mga bahay po. Okay. Magkano ang mga pinakamahal na bahay dyan? Nasa 10M po. Ha? 10 million po. 10 million. Opo. Pero may mas mataas pa po kami mga ano na po kasi mahirap na pong event. Kaya nagfo-focus sa mga ano. Sige. Yung mga afford lang po ng mga ano. Okay. Pabili ako ng ng 4 na 10 million. Take out yung dalawa. Kinakabahan ako, Papa Jackson. Eto nga, kaya nga kita kinakausap eh. Opo, salamat po. Bebentahan mo na ako ng 10 million, ha? Opo, mag-meet na lang po tayo. Saan po? Starbucks hindi. po ba? Ano lang to, ipapalalamove ko lang to. Ay. Grabe yan. Kalmado ka na? Opo. Anyways, si Lynn ay 38 from Cavite. Opo. Are you a parent already? Yes po, may 3 na po akong anak po. Okay. Are you married? Sa kasamaang palad po. Opo, married na po. Bakit sa kasamaang palad? Kasi po, sa 15 years po na pagsasama, yung relasyon po on and off po. Tapos, ayun, puro na lang po. Parang umaasa po, puro asa na lang po na magiging okay pa din po kami ng pamilya ko, gano'n. Bakit? Anong problema niyo? Po kasi yung asawa ko naging po siya, naging drug addict po. Pero na-rehab naman po siya, naging okay naman po. Siguro, yung una po namang, ang hirap i-explain po. Bali po nung nagsasama na, yung kakakasal lang po namin, after ng kasal namin, dun ko po kasi nakita, hindi ko po kasi alam dati yung pakakasalan ko pa lang po siya na nagaganon po pala siya. Tapos yung after po ng kasal namin, mismo po dun sa may reception po, nakita ko po sila ng mga kapatid niya na gumagamit. Opo. Wait lang. On the day of your wedding? Opo. Tapos nalaman ko pa po na before po yung namin is nagganon pa po siya. Gaano katagal kayo wait lang ma'am, gaano katagal kayo mag-jowa bago nagpakasal? 3 years po. Yung 3 years na yun, you never knew? Hindi ko po talaga alam po. Wala kang inkling? Wala kang kahit anong, wala? Wala po. Kasi okay naman po tapos po kaya nga po nagpakasal po kasi hindi ko po alam na gano'n. Tapos yun po, sa araw po talaga ng kasal po namin ko na yun. Tapos
Nabuntis na po, ano na po kasi, nabuntis po kasi ako eh. Tapos, ayun po, yung mga sobrang miserable, pero tinaya po. Tapos, parang umasa po kasi ang laki po ng ng parents ko sa akin na kasi sinuway ko po yung parents ko na gusto nilang mapangasawa ko po. Parang po kasi parang ang hirap po kasi talaga ng situation ko kasi yun nga po, taong bahay lang po, walang mga kaibigan, walang parang yung asawa ko po yung nakilala ko. Parang siya po yung naging yung nakilala ko po siya, parang siya po yung sandalan ko bilang yung mga magulang ko po gusto po akong ipakasal dati sa mayaman. Tapos, hindi ko po gusto kasi nga po sobrang tanda na po sa akin. Tapos yung nakilala ko po yung asawa ko, parang siya na po yung naging naging sandalan ko po. Parang sa kanya ko po nakita lahat yung pagiging, yung friend, yung pag nasa kanila po ako, nasa bahay po nila ako, ang iba po yung pakiramdam ko. Kasi pag yung nasa amin po ako, kinukulong po ako nila mama sa bahay, hindi po ako pinapalabas. Bawal po ako makipagkaibigan. Ang kausap ko lang po lagi yung matanda po na gusto nilang ipakasal sa akin. Ayun po, ayaw po nila akong pagtrabahuin kasi po pinapadalahan po ako ng matandang mayaman ng pera. Tapos hindi ko naman po siya inaano. Tapos ayun po, yung parang nag-rebelde na lang din po ako na. Pero kasi syempre ang bait ko kasi ng asawa ko dati hindi ko po alam talaga. Hindi ko po talaga alam na ganun yung mangyayari sa buhay ko po. Opo, kaya hanggang po, umasa pa rin po. Nakulong na po yung asawa ko ng 2 beses po. Tapos, ayun po. Kailan? 2018 po. Tapos, lumabas po siya, 2019, tapos nakulong po siya uli. Anong kaso, ma'am? User? Opo. Nahulian? Opo. Tapos, yung paglabas niya po, tinanggap ko po uli. Tapos, yung akala ko okay na po kasi naranasan niya na yung hirap sa loob. Yung pala, hindi pa rin po. Nung buntis po ako sa pangatlo naming anak, pinarehab ko na po siya kinausap ko yung parents niya, iparehab na po nila. Tapos, pumayag naman po, nirehab naman po nila yung anak nila. Tapos po, ayun. Ang hirap. Ngayon po, hindi ko na po alam kung tinanggap ko pa rin po. Sobrang tanga na po. Tinanggap ko pa rin naman po. Kasi naawa po ako sa mga anak ko. Okay, stop right there. Ano kinalaman ng mga anak mo sa pagtanggap mo sa kanya? Never po nila naranasan na buo yung pamilya namin po. Yung panganay at pangalawa ko po, hindi po sila lumaki na kasama yung daddy nila po. Wait lang. Naawa ka sa mga anak mo, tapos tinanggap mo babalik sa buhay mo yung tatay nilang adik, yun ba yan? Po kasi yung akala ko ganda na. Okay. Lynn? Opo. Your story is your story. Ang pang-point ko lang, kaya ako sumingit sa'yo, ma'am. Huwag niyong gawing huwag niyong i-equate na kasalanan ng bata o ng mga anak ninyo kung bakit kayo sumasabit sa relasyon na meron kayo. Ang ending niyan, kung harap na harap ka sa buhay, kasalanan pa ng bata kasi siya yung dahilan kung bakit mo tinanggap yung ex mo, ay yung asawa mo. Okay po. Ba't mo ako tinawagan ngayon? Anong problema niyo ngayong gabi? Nahihirapan na po kasi ako. Ano ba nangyari latest? Pagka after po niya lumabas sa rehab po, 1 year po. Naka 1 year naman na po siya, nagtrabaho po siya dito. Na-prove naman yung pagbabago niya. Lagi po siya talagang nagpipray po talaga palagi.
Pero yung nagbabago po siya ngayon, parang ako naman po yung napagod. Parang ngayon ko po nararamdaman yung pagod ko sa loob ng ilang taon na ako po yung bumubuhay sa mga anak ko po. Parang naramdaman, po, kasi pag ewan ko po yung, yung pagka sobrang pagod ka na po, yung wala ka nang maibigay po, parang naubos na po. Ngayon po, hindi ko po na alam yung gagawin ko po. Kailan, anong trigger nito, Lynn? May turning point to bakit? Kasi all your life, di ba, you've been trying to save him. Ngayong okay na siya. Anong nagawa niya lately? Bakit naramdaman yan? Kasi po, nung lumabas po siya ng kulungan po, ng babae pa po siya, sabi ko, paano mo naman ginawa yun sa akin? Buong buhay ko nga, hinintay kita. Binuhay ko yung mga anak natin nang wala ka. Tapos paglabas mo, hindi lang ako umuwi dyan sa inyo. Kasi ayoko na nga po sa kanila kasi minamaliit po kasi ako ng pamilya niya. May kaya po kasi sila. Tapos kami po ay mahirap lang po talaga. Kaya po nagsusumika po ako sa sarili ko na mag-ahente po ng bahay. Para po mapakain ko po yung mga anak. Tapos na-diagnose po ako ng severe anxiety depression dahil po sa kanilang lahat po. Sa parents na po, yung po, siguro po Papa Jackson, sobrang tanga lang po talaga po na pinagsiksikan ko yung sarili ko sa pamilya nila po kahit ganito po yung ginagawa nila sa pag yung nandun ako sa kanila na para na po akong katulong nila na ako po lahat gumagawa sa kanila tapos hindi pa rin ako na-appreciate ng family niya. Tapos ayun po, yung nakikinig nga rin po ako nung isang gabi, ayun nga po, yung appearance ko rin po parang may nila na hindi ako maganda, ganun po. Tapos matanda po ako sa anak nila ng 5 taon. Parang minsan nga gusto ko nga po sagutin na, yung anak nyo nga po ganyan pero never po nakarinig sa family ko ako, ito lang, matinong tao naman po ako. Ang lang po. Tapos ngayon po, umuwi na po siya dun sa kanila po. Kasi stress na po siya kasi parang ngayon niya lang po nararanasan magtrabaho, Papa Jackson. Ngayon niya lang po naranasan mag-provide sa amin ng sarili pera na pinaghirapan na kasi ngayon lang naman po siya naging matino. Tapos parang stress na po siya agad. Ako nga po, ilang taon kong itinaguyod yung mga anak ko Tapos siya ngayon parang sumusuko na po. Ano bang work niya ngayon? Seaman po siya, Papa Jackson, pero dahil po sa ginawa niya, hindi na po siya nakakasakay po. Anong work niya ngayon? Electronics po. Pero nag-resign nga po siya kasi napapagod daw po. Kasi nga po, sila, Papa Jackson, may kaya po, parang nakonsinti po sila ng magulang nila na umasa lang po sa magulang nila. Pag may kailangan, hihingi lang po. Hindi po nila naranasan yung hirap ng buhay, kaya po ganun po sila. Kaya po. Tapos inopen ko po yung niya, Papa Jackson, yung cellphone niya. Na-open ko po kasi nakita, nabasa ko po yung message ng katrabaho niya. Kinakamusta po siya. Tapos sabi, ang layo-layo po ng usapan. Ang usapan po nila yung na-aksidente po yung ate ng katrabaho niya. Tapos ang tanong naman niya po is, kamusta na raw po yung kasamahan niya nasa trabaho? Tapos ina-assert siya ng katrabaho niya, uy, nahanap niya, ganun. Sabi ng asawa ko, kaso suplada. Parang na naman po, ba naman yan? Sabi ko, hindi na yata talaga magbabago tong ko, kaya yun nga po, kaya nga po rin ako sinabi na kaya ko rin po sinabi na wala na po talaga siguro. Wala na talaga, hindi ko na... Lynn? Lynn? Opo.
I'll be honest. Hello po. Can I be honest with you? Opo. Do you know how you sound? Hindi na nga po eh. No, I'll tell you. Gusto mo sabihin ko sa'yo? You sound so tired. Opo. Hindi ko alam. You sound so tired. Pinapakinggan kita, it's as if your soul has left your body. Opo. Pagod na po ako sa buhay ko po. Kasi breadwinner din po ako sa amin. Tapos hindi ko po mabubuo yung sarili kong pamilya. Tapos wala na po siguro talaga. Parang minsan nga po gusto ko na ila ko yung mga bahay na binibenta ko po para ma-provide ko lang yung mga kailangan ng mama, ng pamilya ko at saka ng mga anak ko po. Hirap na po ako sa buhay ko. Tapos umaasa pa po ako na paglabas na sabi ko, maranasan ko naman na may katuwang ako sa buhay. Kaso wala po talaga eh. Grabe yung Lynn, grabe yung pagod sa pagkasalita mo. Sorry po, Papa John. No, it's okay. It's okay. You know what? I have been doing this show for a long time now. I know when someone has lost a lot of spirit, and you do. So ngayong gabi, iniwan na niya kayo ulit, tama? Magto 2 weeks na po. Umuwi po siya sa kanila kasi hindi pa po tapos yung kaso niya eh. So ibig sabihin, kasi there's no reason na umuwi siya doon eh. Pwede naman siyang by your side eh. I mean, sa isang relasyon, Lynn, hindi naman laging pera yan eh. I mean, pwede ka naman tulungan sa ibang bagay, di ba? So when the going gets tough, you cannot rely on him. Tama? Opo. When the going gets tough, hindi mo siya maasahan. Hindi mo siya masandalan. Tama? Hindi po. Kahit po nandito siya, kahit may sakit po ako, bihira na lang po akong maalagaan na kailangan ko pa po siyang madramahan bago yung pagod ako, pwede pa pahilot ako ng likod ko. Tapos sasabihin niya, ako nga rin, may pagod sa trabaho. Yung ganun po. Tapos feeling ko, kasi po pwede naman niya pong ayusin yung kaso niya po dito eh. Kasi nasa province po kasi siya ngayon, Mindanao po. Sabi po kasi dun sa pwede naman po ditong asikasuhin sa may Cavite. Kaso pinili niya pa rin po dun eh. Para yung feeling ko po, gusto na lang po kanyang lumayo sa aming mag-iina. Bakit sabi ko, bakit yun yung nararamdaman ko? Bakit hindi ko nararamdaman yung yung nararamdaman ko na gusto mo lang umalis sa amin. Trying hard po talaga ako mabuo yung namin. Pero hindi ko na... Lynn, hindi ko na ba? Nung tinawagan mo kanina, when you wanted to join yung petty night natin, what were you trying to achieve?
Yung, hindi ko po alam kung paano ako magle-let go, Papa Jackson. I think, ano mo, Lynn, you're asking the wrong question. Nalet go ka na niya eh. From your end, it's not letting go, it's acceptance eh. Diba iniwan ka na niya? Sorry pero Opo. hindi ko alam kung accurate ako dito, pero parang ang dating, para lang siya may bahay bakasyonan sa Cavite. That anytime he can come home to your place, at anytime when the going gets tough, he can just leave. You practically have a part-time father to your kids, a part-time lover to you, a part-time partner, while you're giving more than the full-time sa kanya. Tama? Opo. Tapos, ano pa po, Papa Jackson, yun nga po yung kanina, yung nakachat po yung katrabaho. Ang sabi po, bakit hinahanap mo? Sabi na, ang bait po, ang bait kasi niya eh, sabi ng gano'n. Tapos yun nga po, tunat ko siya, sabi ko, so ako hindi ako mabait. Buong buhay ko, binigay ko sa'yo. Ikaw, chichirya lang binibigay sa'yo sa trabaho niyo, nabaitan ka na. Well, Lynn, stop. Opo. It has nothing to do with you. Nothing to do with you. Opo. Alam mo, to be honest with you, the mere fact na parang nakikipag-compete ka pa sa katrabaho niya, nakakababanding mo yan. Just let it go. Just let it go. Opo. Wag mo nang hayaan na kusa lang kayo mag-drift away. Ikaw na magsabi sa kanya. Total, mayaman naman sila. Kasuhan mo na lang siya ulit para magsustento sa mga anak mo. Diba? Pilitin mo na lang siya na magsustento. Ganito, Lynn, I'll be honest with you, ha? Opo. Not for 1 second, naniniwala ko hindi mo kaya to. Kaya mo to. Kinaya mo na to na mahabang panahon. Opo. Nagkataon lang na mas lalong bumibigat kasi wala na maitulong perwisyo pa. Tama? Opo, sobra po. Yeah. What happened to you, Lynn? I mean, somewhere along the line in your life, something snapped. Bakit mo tinatanggap na ganito ang treatment sa'yo? Ngayon nga po, Papa Jackson, parang naubit. Hindi ko, wala na po akong maramdaman talaga. Hindi po, nakakatawa naman po yung pakinggan na wala po talaga akong nararamdaman. Hindi ka naman pa din sisihin. Ganyan ba naman pagdaanan mo eh? Opo. You tell me, what do you need to do? Ano po, Papa Jackson? You tell me, Kako, anong gagawin mo ngayon? Ano po, gusto ko po siyang kausapin na ibigay na lang po yung peace of mind na kailangan niya. Kasi ang reason niya po, gusto niya ng peace of mind. No, don't do that. Ito ka na naman. So, ang ending yan, you're doing it for him pa. No, do it for yourself. You tell him you're doing this because it's what you need and it's what you deserve. Opo. Huwag mo sabihin sa kanya na kasi kailangan ng peace of mind so binibigay ko. No, don't make it about him. All your lives, kayong dalawa, it's always been about him. You've been there for him. What about you? Bakit kaya ganun, Papa? Bakit ko kaya siya nag-iisip? Tapos yung nararamdaman ko, wala akong pakialam. Kasi tanga ka nga. Yung ko sana sabihin, nag-iiyak-iyak. Alam mo yan eh. Ikaw nagkonsinti nito. Hindi naman ibang tao eh. Right? Tama?
Lynn, di ba? Kinonsenti mo to? Hindi, yun po pala yun. Hindi ko po namiyasa po talaga siguro siya na Yeah. I want you to say this with me. What you're not changing. So say it. Ano po, Papa Jackson? What you are not changing, What you are not changing, you are accepting. you are accepting. Make sense? Ano po, Papa Jackson? Ako, make sense? Yun na yun. Ano ka ba? Opo. Papa, sorry po. Wala po ako sa sarili ko. I know. I can feel it. I can hear you. Alam mo, sorry naawa ko sa'yo. Kayo na pinapakinggan kita. Alam mo, Lynn, I have been doing this, itong ganitong klaseng show for 2 decades now. And after a very long time of doing this, I have developed my sense of discernment. Ramdam ko yung mga taong kausap ko. At pinapakinggan kita kanina, you sounded so exhausted in life. Yung malakas ka, pero parang hinang-hina ka na lang. Opo. Wala po akong mga kaibigan. Wala kang time eh. Nasanay na lang din po ako kasi pinalaki po kami ng magulang ko na taong bahay lang. No. It's not that. Wala kang time for friends. Kaya wala kang kaibigan mo yan. You know, friendship is a natural occurrence. Maniwala ka sa akin. When you have time for that, it will happen to you. But you are too busy saving everyone. Kaya wala kang kaibigan. Opo. Ayun nga rin po yung napapagod ako, Papa Jackson. Lahat na lang feeling ko, kailangan kong isave. Kausapin mo na yan para tuloy na kayo maghiwalay. Okay? Opo. Kailan? Ano po, bukas po. Mamaya po, mag-chat na po ako sa kanya. Tama na, Lynn. Alam mo, you are 38. Bago ka mag-40, regalo mo sarili mo yan. Tumatanda ka na. Hindi mo nare-realize? Nare-realize ko po. You are getting older. Actually, you are older today. Opo. Nawalan ka na ng... go ahead. Ang gusto niya pa nga po, uuwi po kami sa kanila. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya. Ilang taon na ako nagtiis sa inyo. Yung treatment sa akin para akong basura. Hindi ko na po kaya bumalik eh. Kahit sabihin niya pa na para mabudo yung family ko namin. Para umigay na para pagbukas yung senyorito kasi hindi niya kailangan mag-work dahil asa sa magulang? Opo. Asa po siya sa mama niya. No way. Hindi niya pera yan, pero magulang niya yan. Lagi na lang po mama. Lynn! Opo. Ang sakit po ng ulo ko. I know, I can feel it. Save yourself. Promise? Promise po. I wish we can talk some other time. Kasi tonight, alam mo, sobrang exhausted ka lang. Opo. Ramdam na ramdam ko. Take a bath, go to bed. Have a good rest. Opo. Thank you po, Papa Jackson. Kung may extra kang pera, magpa-home service ka na massage. Pamper yourself a little bit bago matulog. Opo. You sound so exhausted. Ramdam na ramdam. Sorry po. It's okay. Ayoko maawa, pero nakakaawa ka. Be strong. Opo. Thank you, Lynn, for sharing with us. Opo. Maraming salamat din po, Papa Jackson. Bye-bye po. Opo, bye-bye po.